ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa matinding isiniwalat ni Nino Barsaga na kung saan mga kababayan ito, matindi rin to. Kasi sabi po dito, interview with ex-DDS vlogger, Miss, tama ba? Guillermina Lalik Barido. Yan po yung sabi dito mga kababayan na isang DDS vlogger na nagising na at hindi na ngayon sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may mga isiniwalat po siya mga kababayan na talagang matitindi dito po sa interviewing ito ni Kap Nino Barsaga. So ito, i-play po natin mga kababayan. Kaibigan, alam nyo, may pagkakataon na magandang umaga po mga kaibigan. Alam nyo, may pagkakataon na na-interview ko kahapon itong si Guillermina Lalik Barido na kung saan siya po ay DDS dati at medyo nagising siya ngayon dahil sa iba nga ang kinikilos ng mga Duterte. At take note, meron siyang mga pinakawalan na mensahe na kung saan yung iba dito ay mga masiselan na makukuha natin impormasyon sa kanya. Ngayon mga kababayan, dito sinabi niya nga na kinuha siya di umano ni Senator Bongo na magtistigo kalakip para sirain si dating Senator Antonio Trillanes. At na-mention niya rin dito yung story about doon kay Bitoy na kung saan dito kay Bitoy marami siyang pinakawalan ng mga pangalan na isinasangkot sa illegal na droga. At pangalawa, dito meron niyang balak di umano ang grupo ng mga Duterte this coming November 5 para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Marcos. At meron din siyang mensahe para sa mga Duterte fanatic. Kaya mga kababayan, panoodin po natin at kayo na po mag-analyze kung totoo ba at sino ba yung mga tumatanggap ng mga vlogger na mga Duterte na ayon sa kanya, nung tinanong ko po siya, mayroon siyang mga kilalang vlogger na kakilala niya ng mga Duterte na tumatanggap at kung sino-sino ang mga nag-handle. Panoodin niyo po ang buong ka-interviewhan ko kay Miss Guillermina Lalik Barredo. Ay ma'am, okay lang mag-interviewin kita pero naka-record tayo tapos i-upload ko lang din sa vlog ko para magkaroon sila ng awareness. Okay ma'am. Ma'am, unang tanong ko po ma'am, sino po sila at ano po ang inyong naging connection sa mga Duterte? As you remember, 2017, ako yung dating nag-witness against kay Trillanes. 2017. Tapos pinakuha ako nila Senator Bongo, dinala dito sa Davao. So, yun ang reasons kung bakit nakapasok ako sa grupo talaga nila. Opo. Sabi niyo ma'am, kinuha kayo bilang witness against kay Senator Trillanes. Bago po kayo kinuha ma'am, ano po ang inyong naging kalakaran sa buhay o trabaho po nung araw? Dati kasi, sir, actually, kilala talaga ako na yung businesswoman talaga sa Panabo. Okay. Actually, dati meron akong bus company na yung Giro Jan Transport na hindi kasi ako natututo na nabiktima na rin ako dito sa Davao ng extortion ng pinsan ni Senator Bongo na dating regional director sa LTFRB. Okay po. Opo. Tapos, Ay, speaking of bus company ay si Small Boy mga kababayan dapat utusan niya si Alputera. Ito speaking of bus company, kung talagang tawag dito, tapat ang intensyon ng isang may-ari ng isang bus company sa pagdikit-dikit niya kay First Lady, dapat utusan niya mga kababayan si Alputera na mag-post sa kanyang social media account ng Sara Resign. Kung talaga mga kababayan kung talagang hindi nila pinopondohan etong mga rally ng mga maisog dyan po sa dahig. Kasi kung makikita nyo, kasama ni Alputera yung mga vlogger ni Digong. Diba? Tapos pinopondohan daw mga kababayan yung mga vlogger daw ni Digong para tumira ng tumira mga kababayan sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, kung talagang hindi po totoo yun, bakit hindi magawa ni Alputera na mag-post ng Sara Resign doon po sa kanyang Facebook page? Utusan ni Small Boy na mag-post mga kababayan para naman makita natin na talagang tapat yung intention nila, yung pagdikit-dikit nila kay First Lady dyan. Ano po? Anyway, mga kababayan, tuloy natin to. Yun nga. Yun isingit ko lang Napasok-pasok ako sa politika. Then, ito yung naging rason na yun nga, na umabot na ako sa ganun. Kasi nagbablog-vlog din ako nagpo-post din ako Ma'am, nung kinuha po kayo bilang testigo against kay Senator Trillanes, meron ba kayong personal knowledge kay Senator Trillanes? Yes, sir. Meron talaga kayong personal? Meron po, meron po. Meron ba pagkakataon, ma'am, na yung ginawa kayong testigo ng kampo ng mga Duterte, na sabi nyo nga kay Bongo, meron ba silang binigyan na scripted sa inyo? Yan. Wala naman po, wala na lang po. Yun lang pong time na yun ang gusto nila, ipasali si Mayor Leni Robredo na hindi ako pumayag. At yun yung sinadjust nila kay Dicoy dati. Okay. Grabe, no? Ibig sabihin si Dicoy ay produkto nila?
produkto rin nila si Bicoy. Actually, si Bicoy, parang ang feeling ko nga lang, kung ano yung sinabi ko, yun lang din ang sinunod niya. Pero si Bicoy, may personal knowledge din kay Sentry. Pero yung sa kanya kasi, yung pinasali na, siya mismo may Oh, yung mga pinklawan ha. Kita nyo, noon pala pinagbabalakan ni Duterte mga kababayan, ni Digong nyo. Diba? Ni Digonggong. Na isali mga kababayan doon sa mga kaso-kaso, ito pong si former Vice President Leni Robredo para idiin. Ayan o, mismong nagsisiwalat dating DDS. may personal knowledge ako na sinabi niya sa akin na naguguluhan na siya kasi pinasali yung pare, pinasali sila ni sa Hontiveros, pinasali Yan, si Jenny Robredo. Kaya sinabi ko, ay talagang mahihirapan ka niyan kasi hindi yung totoo. Okay, Tama. sige po. Sinabi niyo ginawa kay testigo. Ano po ang kapalit ng pagtestigo niyo po? Yun kasi dati, si Bicoy daw was offered, inoferan siya ng 3 million. Okay. Ako kasi at that time, meron kaming personal na away sa yung salit na si Attorney Jude Sabio na napilitan akong lumabas. Tapos yun, sinakyan nga nila ako, sabi nila sa akin, daling daw ako dito sa Davao. Ako kasi okay lang sa akin sir yung doon na lang sana kami tapos papantayan lang kami ng pulis. Pero talagang ayaw kaming tantanan. Pinilit kaming dalhin dito. Sabi nila, bigyan daw ng hanap buhay, wala daw problema dito. Pero pagdating dito sir, talagang hindi ko kasi makasundo yung iba. Kasi kapag meron silang itinuro sa'yo na hindi mo sinunod, talagang kakarasin ka. Nagagalit. Okay. Ah. Kung sakali ma'am, marapiatin niyo ma'am, sabi niyo kanina nakatanggap si Bitoy ng 3 milyon kapalit ng pagkasalita niya. Kayo po ma'am, may natanggap po ba kayo? Yung nandun na po ako sa kanila sir, most especially nung naipasok ako kay Sir Sunny Binaventura, inander ako sa kay Dan Tigiran, yung NBI Dan Tigiran at saka kay Eric Distor. Okay po. Meron ako mga conversation dito with NBI Diran, NBI Eric Distor, Ah. at saka yung ibang mga pulis, hindi ko na lang i-mention kasi nagkikiusap sila sa akin na huwag na silang idamay kasi nagkakagulo pa yun, oo. Dati kasi yung sa mga intel, ano yung mga ano doon, pinapasali nila ako. So yun nga, pinapadalhan ako ng allowance na 40,000, 1-1. Okay. Nako! Pero, may allowance kayo. Pero yung allowance niyo pong ganyang amount, okay lang po ba ma'am kung kanino ko po malaman, kung kanino nagpapadala sa inyo? Galing yan, kilala niyo si Sunny Grabe, Binaventura, no? sila mamuking. Si Sana Pinapintura, hindi ko siya kilala personal. Naaalala ko yung pangalan niya. Pero yung sinasabi mong muking, ewan ko lang kung tugma tayo ng muking, nakakilala ko. Espino. Espino, kilala ko po si Ma'am Espino. May number niya po ako, siya rin po dati nagpapadala sa akin ng allowance. Yung dinadala, ang inano nila is dinadaan Eh di ba yung alias smoking mga kababayan yun yung ano, parang kanang kamay ni Bongo. Di umano mga kababayan ha. nila sa NBI yung 40,000. Sa akin, hindi naman. Bank account ko, pinapadala yun ni Muking. At Yaman, tinetext no? niya pa ako. Sir Minyo, nandiyan na yung O panis ka Kuya Ayi. 40,000 ang budget ng vlogger. Sana all. Sa panahon ni Digong. Kaya pala hindi makaporma. Si former BP Lenny, mga kababayan, pag binabanata ng mga DDS vlogger kasi may budget pala na ganito kalaki, 40,000 per month. Siguro to mga kababayan. Sana all. allowance mo, patik na lang sa bank account mo. May mga ganun siyang eksena. May mga ganun. Saka malumanay si Muking magsalita. Maamo magsalita. Diba sila Jones Pagruelan? Si Isa rin Jun, yan. hindi ko kilala si Jun. Oo, pero Kasi rekta ako kay Muking eh. Si Muking talagang nagpapadala. akin is dinadaan nila kay Sir Eric Distor. Tapos yung nagsisend ng allowance ko is NBI agent talaga. Okay. Ma'am, okay, ito ma'am. Pangalawang tanong ko ma'am, nabanggit niyo rin po kanina, kasi kanina doon sa interview sa inyo ni Mr. Alfred Mark Guzman, meron binabala na rally. Ang pagkakaintindi ko, November 30. Tapos minarinig ako sa inyo kanina na meron ng binabalak this coming November 5. Ano po ba itong November 5 na sa inyong pagkakaalam? Ano po ba itong kilos protestang gagawin nila? Kasi ganito kasi sir, merong dito kasi yan nag-umpisa, merong tawag ito, referral from the Office of the President sa mga DSWD na tulungan kami. Ngayon, hindi sila kumikilos. So, merong nagsabi sa akin, hindi na yan talaga kikilos yung mga head dito kasi sabi nila, hindi na hanggang November na lang si PBBM. So, yung nga narinig daw nila Ay! na itong November 5, meron silang kaguluhan. Hindi to basta-basta sir funded lang ni Chavez Singson. Ito ngayon, funded talaga daw ng China. Okay. At ang kapalit nito is, kapag makaupo si Inday Sara is ibibigay na yung ating yung West Philippine Sea, hindi na sila mangingialam, and then kapalit palabasin si Pastor Tibuloy. Yun yung ano nila. Kaya meron Ay, grabe, no? iba na to, nakakaawa naman. Yun nga, alam niyo, naawa nga ako. Kita nyo mga kababayan, naka-line up agad yung plano pagka napatalsik si PBBM. Wait lang ha. Tuloy natin. Atras natin pala ng konti. Is ibibigay Hindi na daw kumikilos yung mga taga DSWD dito sa lugar na kung nasasaan siya kasi ang dahilan daw hanggang ano na lang si PBBM. Hindi, alam niyo yung plano nila?
Yung plano nila kapag ka nakaupo si Sara, nakakapangilabot mga kababayan. Diba? Nakakapangilabot. So, yung nga narinig daw nila na itong November 5, meron silang kaguluhan. Hindi to basta-basta sir funded lang ni Chavit Singson. Ito ngayon funded talaga daw ng China. At ang Grabe, no? kapalit nito is kapag makaupo si Inday Sara is ibibigay na yung ating yung West Philippine Sea, hindi na sila mangingialam, and then kapalit palabasin si Pastor Tibuloy. Yun yung ano nila. Kaya meron itong iba na to, nakakaawa naman. Yun nga, alam mo yung naawa nga ako eh. Kumbaga, yung bang sinasamantala nila yung kulang sa pag-aaral ng tao, yung gano'n, sa kapalit lang na maliliit na halaga. Alam mo, kanina nung sinabi nga sa ako, naawa ako eh, kasi kilala ko yung mga nire-recruit nila. In fact, kanina, dinaanan ko talaga kung totoo ba talaga. Sarado talaga yung mga tindahan. Sabi ko nga sa sarili ko, may silang konting kita na meron silang peace of mind. Bakit sila naghahanap ng ganito? Uhulihin sila, masisira yung buhay nila. Akala nila na talagang mag-i-stand. Kumbaga yung isinasama mga kababayan para manggulo, mga may hanap buhay din. Kumbaga, syempre, sa hanap buhay naman nila, medyo maliit yung kinikita. Dito, bibigyan sila ng pera kapalit ng pagsama nila do sa mga protesta, mga rally, para patalsikin si PBBM. And then, kung magtatagumpay nga naman na mapatalsik itong si PBBM, syempre, lahat ng mga kasama ni Sara Duterte makikinabang yan. Napapalaya si Kibulok, mga kababayan, at yung iba pa na mga kaalyado ni Sara Duterte. Ang pinakamasakit dito, mga kababayan, yung ipinaglalaban ni PBBM na teritoryo ng Pilipinas, isusurrender na lang ng ganong kadali at hindi na makikialam ang Pilipinas sa mga teritoryo po natin. Alam nyo, sa totoo lang, ito nakakapanglambot to mga kababayan kasi bilang isang Pilipino, kita nyo naman kung gaano mahalin ni PBBM yung mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Siyempre, kung ikaw ang presidente, responsibilidad mo na protektahan yung nasasakupan ng bansa mo. Ngayon mga kababayan, kung si Sara mapapapalit kay PBBM, isusurrender na lang niya ng ganong kadali sa China yung mga teritoryo po natin. Anyway, tuloy pa po natin. Ma'am, ito po ang tanong ko, ma'am. Kailan pa po kayo umalis sa Duterte community? Nung last year, sir. Nung last year. Opo. Ito po, ma'am, diretso ang tanong ko. Siyempre, pag napanood po ito ng mga tao, itong pag-uusap natin, na nagkikwento kayo, November 5, meron activity gagawin na rally. Ito po bang November 5, 2025 po ito, di ba? 25 po. Siyempre, iisipin nyo na, kung wala ka na sa Duterte Group, paano po kayo nakakuha ng mga information sa mga plano po nila? Siyempre, hindi po maiwasan po na may mag-isip ng ganyan. Davao City, actually, meron pa rin mga taong nakapalibot sa kanila na ayaw na sumama talaga, sir. Ayaw na talaga sumama. So, sinasabi nila sa akin, parang makarating. In fact, sinasabi nga nila hindi yan lahat na taga Davao City is na-recruit talaga nila. Oo. Tama! So, sila mismo, ayaw nila. Pero, kung pipilitin talaga silang sumama, wala silang choice. Opo. Kasi tayo, kilala natin yan sila. Opo. Oo. Ito, ma'am. Itong sinasabi niyong mga sila, meron po bang mga personalidad dyan sa Davao na nangungunang nagre-recruit? Meron talaga, sir. Pwede po ba natin malaman ng mga pangalan? Empleyado po ba sila ng city government? Yung isa is, actually, religious group. Religious Nako! group. Ito po bang religious group? Kanino po ito nakakonek? Sakay Pastor Kibuloy. Kay Kibuloy. Okay. Ngayon, ma'am, nagkaroon ka po ba ng connection kay Kibuloy? Actually, yung, hindi kami nagkakaanuhan yan kasi before, as you remember, is yung mga vlogger nila is kalaban ko. Kasi yun nga, hindi ako maintindihan daw na DDS kasi minsan kumakapi ako sa mga dilawan kapag yung mga operation ba. So, sa mga group na mga yes, nakasama ako, lalo na yung, nung last year, nung inano si Kibuloy is, kumampi pa ako sa kanila. Opo. Pangatlong katanungan ko po, babalik po ako kay Senator Bongo. Ano po ang personal knowledge mo kay Senator Bongo? Si Bongo. Unang-una sa lahat, sir, siya talaga ang nagpakuha sa akin. Opo. Oo. So, ipinasa niya ako kay Sir Sani Binaventura. Kilala naman yan, kahit nila Sir Arturo Las Cañas. Sino si Sani Binaventura? So, siya yung nag-ano sa amin. Ano rin kasi yan eh. Hindi mo maintindihan ba? Hindi mo siya unpredictable na tao. Opo. Kaya kilala ko siya, nag-uusap kami, no? Minsan nagtatalo kami kasi nga, siguro sa lahat ng mga nila kasi, ako yung nag-ano na kapag mali. Hindi pwede yan. Hindi pwede ganyan. Kaya so, no wonder last year, pinahit-an nila ako. Opo.
Ay, grabe ka Ito po. ma'am, nabanggit niyo rin po sa interview kanina ni Alfred Gamina, yung hit and run. Bakit gusto Grabe ka. Grabe ka, ano. Matindi to mga kababayan. Ipinakuha ni Senator Bongo. Tapos pinagpasapasahan hanggang sa ipinatrabaho na para mawala na. Di ba mga kababayan? Tindi nito. po kayong ipahit and run, ma'am? Ano pong meron sa inyo? Siguro sa lahat ng alam ko sa grupo, Ah, Opo, kagaya po ng ano po yung ma'am? yung Davao Death Squad. Okay? Naging part po ba kayo ng Davao Death Squad? Kumbaga naging group ko sila eh. Kung, di ba, Davao Death Squad yung mga nasa grupo ko. Alam ko lahat ng mga kilos nila, mga galaw nila. Actually, merong latest na na kilala ko rin. Opo. Diyan ka po ba't nila tinago? Yes, sir. Yun talaga Oo. yung yung mga Oo. inaano nila. Kasi may naaalala ako, nung time na mayroong pinagawa sa akin ng dating Pangulo, gusto ah. nila akong itago sa isang isla na ang mayor doon ikadikit nila. Ewan ko kung doon ka rin nilagay. Actually, dito, sir, is dito ako sa isang lugar na ang mga kagrupo ko is itong ang mga taga-KRGC. Kumbaga, meron talagang nakapalibot sa kanila. Opo. Ma'am, ito po bang ito, ma'am? Grabe. Diba napapanggit niyo po ang KOGC? Anong kinalaman nila, ma'am, sa mga nangyayaring kabilaang kilos protesta para pabagsakin ng administrasyon po ni Pangulong Marcos? Alam nyo kasi, itong mga member, wala naman to kasi nagagamit lang. Pero itong mga admin nila, itong admin nila, mga leader nila is, ito nga yung dati, nung 2022, kakaupo pa lang ni PBBM, itong si Titi Duterte, meron na agad silang grupo na anti-Marcos, and then meron na silang na pinapababa nila si PBBM. Opo. Ah, maliwanag ah. Ayon po dito mga kababayan kay Miss Barido. Kakaupo pa lang daw ni PBBM ng 2022. May nakahanda na mga kababayan na group para sirain ang administrasyon ni PBBM. At yan po ay pinangungunahan ni Kitty Duterte. Ayon po sa kanya. Opo. Ibig sabihin, yung mga pinagkatiwalaan ni PBBM noong 2022, mga kababayan, katandem niya si Sara Duterte, nangangampanya sila, hindi pala tapat si Sara Duterte kay Presidente. Yung mga pag I love you ni Sara, kaplastikan lang yun mga kababayan. Kasi nga, ang interest po nila dito, pag nanalo si PBBM, dapat, bago mag 2 years ito, dapat mapatalsik na. Hanggang ngayon, ma'am, nasa Davao pa rin kayo? Opo, sir. Opo, sir. Hindi ba kayo nag-aalala? Hindi ba kayo natatakot? Dahil ang Davao, baluarte po ng mga Duterte po yan. Actually, sir, pinablockmail ako. Una, pinablockmail ako. Pangalawa, mutik-mutikan na naman akong ipahit and run. Pangatlo, pinapasundan ako. Kung hindi ako nag-email sa Presidential Action Center at kung hindi nakaupo si General Torre at nalaman niya yung lahat, hindi ma-alerto itong mga pulis dito na pantayan ako. But ngayon kasi nakikita ko na yung mga pulis dito, kasi especially hindi taga Davao, talagang nagmo-monitor sila kasi meron daw instruction, i-monitor ako. Opo. Ito, ma'am. Total, naging DDS din po kayo. Kilala niyo ako sa community ng Duterte Group. Kaya talaga, sir. Ano po ang pagkakilala niyo sa akin sa Duterte community? Yan, Ano yan. po informasyon niyo sa akin dyan? Ang alam ko, sir, is vlogger ka, kasali ka sa itong PCO, itong naka-payroll talaga sa PCO, sa kanila ni Mamuking. Yeah, totoo. Yan! Kay Ma'am. And yun nga, ang naalala ko sa kasayo is yung binulgar mo sino yung pinsan ng mga Duterte? Pinsan. Yung Duterte ang apelyido? Roa? O yung bang Yung attorney. yung ginagamit niya yung mga tao, katulad niyan, mga Yeah. sa mga Oo. na may Oo. last kong Yung sabi ko, nahuli siya sa, I think, Pampanga. Ah, Kakalat siya ng lagim niya sa may Region 3, Region 1, Region 2. O yung attorney. yun nga yung sabi ko, ito gagawan-gawan talaga to ng istorya. Kasi Oo. mas mabilis nila. Kaya nung nalaman ko na meron kang napasukan na program, sabi ko na nga ba, ilalaglag to nila eh. mm. Yun, natatandaan ko nun. Ang pagkaalam ko, parang patay na ata yung matandang yun. Nagpapanggap na attorney. Oo. Pinsan Ma'am, ni Tico. sa ating huling pag-uusap, ma'am, ano po ang mensahe nyo sa mga DDS na hanggang ngayon napapaniwala ng mga Duterte, Yan. napapaniwala nila na sila ay inosente, na sila daw ay pinupolitical harassment. Ano po Mga DDS na na mga tungaw. Ito, makinig kayo. ang inyong mensahe sa mga ibang kababayan natin ng mga DDS pa hanggang ngayon?
Alam niyo sa totoo lang, no, itong mga DDS na yung nabubulagan, no? Ah. Alam niyo, nagtitiptima lang sila ng mga fake news. Itong makakapal na pagmumukha ng mga vlogger na Yes, ma'am. bayaran ng mga Duterte. Opo. Sabi ko nga, nadadala sila sa napakagandang black propaganda. Sana imulat nila yung mata nila. Kasi ako, kilala ko sila. Kilala ko sila, Inday, no? Meron akong alam na lahat, kaya nga pinahit-anran tayo last year eh. Opo. Lahat ng mga sindikatuhan, sa lahat na kaanumalian, at saka sila yung taong magaling lang sila kung kailangan kayo. Opo. Alam niyo sa totoo lang, isang bagay na nagustuhan ko talaga kay PBBM kasi wala siyang political discrimination. Kasi dapat nung humingi ako ng tulong nung after nung ano ko, ay diyan, hindi ka, ganun di ba? Ganun ang Yes, mga ma'am. Duterte. Ah. Ganun ang mga Duterte. Yes, Kapag ma'am. ano ka, oo. Pero si PBBM, mismo si General Torre, ma'am, ano pong maitutulong ko? Biruin mo, tinawag ko si General Torre na diwata, ganito, ganyan. Pero tinulungan ako. Dapat mamulat na sila sa katotohanan at maniwala sila sa mga katulad sa atin na talagang nakakakilala sa kanila. Opo. Ngayon, naiintindihan nyo na mga kababayan. Pagka kay PBBM, walang political color. Kahit pa ikaw ay Dilawan, ikaw ay DD mga kababayan, kita nyo naman, yung nasa gobyerno ni PBBM, yung mga ina-appoint niya, sala sa mga dating bata ni Digong, dating Dilawan, mga kababayan, ina-appoint niya yan sa kanyang gobyerno basta qualified sa trabaho. Ano po at kayang gampanan yung kanyang tungkulin na iaatas ni PBBM. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga tumitingin sa political color mga kababayan ng presidente. Ito nga mismong sa kanya na nanggaling, walang political discrimination ang presidente mga kababayan. Hindi daw katulad nung panahon ni Digong. Siyempre, nung panahon ni Digong, kapag kadilawan ka, itchapwera ka. Kasi nga, basher ka daw ni Duterte. Ako mismo kasi alam mo kung saan ko nakukuha itong mga away nito. Yung dati, yung nagkakaaway si Bongo at saka si Sara. Yeah. Aware po ako doon. Hanggang ngayon, yeah, aware ako doon. Doon ko nabibistuhan eh. Dito sa side ni Bongo, ay si Sara, ano yan eh, kurap yan eh. Kaso, Oo. pinagtatakpan lang ng tatay niya kasi ang gusto niya masunod agad. Opo. Kilala ko yun, yung nananampal. Kapag may nagkakonbo siya, unahan mo ng sasakyan, sasampalin ka. Opo. Bababa at sampalin ka. Yes, ma'am. Sabi ko, mamulat kayo, wag lang sa mga black propaganda. Dahil totoo talaga silang kurap. Yun talaga ang totoo. Yes, ma'am. Ano yun? Susuporta kayo sa isang tao na mas kinakapihan yung China kaysa sa kanyang kapwa Filipino? Yes, ma'am. Tama! Alam naman natin kung anong connection nila sa China. Yes, ma'am. Yeah. Oo, kaya dapat wag na kayong magpadala sa kanila, maniwala kayo sa amin. Kasi alam nyo, last year nakita nyo ako, galit na galit ako kay PBBM, minumura ko kung anong pinagsasabi ko dahil nadala ako sa mga sinasabi nila. Pero sa ngayon, talagang malaking pagkakamali ko na sinuportahan ko sila todo-todo. Grabe, no? Grabe talaga yung pagsisisi ko talaga. Opo, ma'am. Ma'am, salamat ma'am sa time. Opo, sige Yes, po, ma'am. sige. Ay, ma'am. Itatanong ko lang, ma'am. Total, nandiyan ka na rin Yan, naman yan, sa yan, line. yan. Dahil baka next time, hindi tayo makapag-usap. Dahil busy rin ako. Ma'am, nabanggit nyo kanina ng mga naka-payroll. Ako, naka-payroll ako dati sa Duterte community. Sa inyong kaalaman, ma'am, sa inyong personal knowledge, meron po ba kayong nalalaman na mga vlogger ng Duterte community na Yan. naka-payroll ngayon at pwede po ba natin malaman kung sino-sino po ang mga vlogger na to at magkano po ang pinararating at kanino pa po nanggagaling na pagbabayad sa mga vlogger? Kasi ito, una-una, si Teo Moreno. Hindi siya sa loob ng OVP, pero naka-payroll siya sa OVP. Okay? Oo. Itong si Ka Eric Silis kasi, mismo si Bing sa loob ng SMNI, binigyan siya ng 20 million na pondo and then 1 million allowance a month. Okay. Grabe, So no? itong sila kasi, no, na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Oo, monthly. Sila ba na-apply po? Yung grupo nila? Yan, talagang bayad talaga yan. Oo. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Oo. Pero ma'am, sa ngayon, Alin yung Banateros, mga kababayan? Wait nga lang. Baka kaya si Sir Jack nagbumumura? Allowance a month. okay. Oo, so itong sila kasi, no, na laging dito sa Davao. Hindi ko lang talaga actually alam, pero I know na ito yung may nagsumbong sa akin na it is worth 100,000. Monthly. Oo, monthly. Sila ba na-apply po? Yung grupo nila? Ito. Yung grupo daw ni Banat Bay, mga kababayan, kaya wag na kayo magtaka kung bakit si Sir Jack kahit bingot o pasintabi dun sa iba na may ganong kapansanan. Hindi po para sa inyo yon.
O kaya wag na kayo magtaka kay Sir Jack kung bakit kahit sumisingaw yung nguso, mga kababayan, todo-todo yung pagmumura kina Senator former Senator Trillanes at kahit kay PBBM at dun sa iba pa mga kababayan na nasa gobyerno. Kita nyo kung gaano kalaki ang kinabanat bay daw. Eto, kinabanat bay. Yan, talagang bayad talaga yan. Oo. Kumbaga, bayad sa SMNI, bayad kay Pulong, bayad sa OVP. Oo. Pero ma'am, sa ngayon ma'am, Grabe. ilan po, saan po nanggagaling yung mga pera na yan, na mga Tatlo ang nagbabayad mga kababayan, SMNI, si Pulong daw at saka OBP. Doon sa Banatae. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit mabilis silang naka-recruit na ang katulad ni Sir Jack. Sabi nga ni Sir Jack, hindi daw niya kalibel mga kababayan yung mga katulad naming vlogger. Syempre hindi ka talaga naming kalibel. Diba yung salita mo hindi maintindihan, yung salita namin kahit papaano naiintindihan ng taong bayan. Yun sa'yo mahirap nang intindihin, mali pa yung sinasabi mo. Ano po, kaya hindi talaga nating kalibel mga kababayan yung katulad ni Sir Jack. Sa bagay, malaki naman bayad sa kanila. Kita nyo, kay Eric Celes, 20 million. Kondo na nagkakahalaga ng 20 million pesos mga kababayan, tapos may 1 million pa. A month na di umano daw ay allowance. Inakrisit daw at si Teo Moreno daw kahit wala naman sa OBP, naka-payroll sa OBP mga kababayan. Ito daw si Crisette, lagi daw nasa Davao at may nabalitaan daw itong si Mambarido na 100K o 100,000 mahigit yung bayad po dito. Grabe naman. Tapos yung grupo ni Nabanat Bay, tatlo nagbabayad. OBP, si Pulong, at saka daw itong SMNI. Kaya pala ganun na lamang yung pag-atake kay PBBM. personalidad sa inyong abot na kaalaman? Una-una kasi ito sila, nag-seminar to sila sa China eh. Lalo na ito mga, ang ano nila ngayon, merong class A, class B, class C. Opo. Merong mga trolls na nahawak si Loren Badoy. Okay. Class C. Yung class C, ano po yung ibig sabihin ng class C na hawak ni Badoy? Yung parang hindi katulad na yung mga katulad nila Teo Moreno, hindi katulad sa kanila na so Ibig sabihin po pag class A ka, Teo Moreno. mga Teo Moreno. So parang ganito yan. Pag class C, mga kababayan, yung mga hawak daw ni Loren Bado, yan yung mga maliliit siguro mga vlogger. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At by. Oo. Okay. Yung mga class C, yan yung datingan ng mga vlogger, ng mga bobo, ng mga tatanga-tanga. Ah, Kaya pala may pinapagalitan si Badoy na mga bobo kayo, mga mangmang. Yun pala ang hawak ni Badoy. Ang usapan kasi dyan is 50,000 ngayon is ang nabalita ko nga. Kasi meron isa dito na vlogger na umalis na rin sa kanila eh. Binabaan daw sila to 20 o 15. Tapos yung ang rason nila, paano kung ikulong kami ma'am? Paano kung ino kami? Edi good luck. Sabi ko, edi good luck sa inyo. Alam mo sa totoo lang, sabi ko, kung mag-ano ka na lang, kung mag-bagger ka na lang, bahala na 10,000 ang buwan, at least malinis yung konsensya mo. Okay. tama. Malinaw na meron silang mga vlogger. Kasi kami, ako ma'am, nung Yan katuwiran ko mga kababayan, sa totoo lang. O kumikita naman sa YT kahit papaano. Kumikita naman si White sa YT dito sa pagbablog kahit papaano, wag lang ma-report yung mga video natin, wag lang ma-hack mga kababayan. Kumikita naman. Bakit kailangan mo pang tumanggap ng pera tapos sirain yung halimbawa, sisiraan mo yung administrasyon at ilulubog mo yung administrasyon at magsasalita ka ng kung ano-ano na hindi naman totoo. E paano nga pagka nakasuhan? Tulad nung sabi dito, good luck na lang, aalis talaga yung mga vlogger nila. sinabi nga ni dating Pangulong Duterte na tulungan suportahan ang Marcos administration bilang supporter ni dating Pangulo, sinunod ko yun. Kaya ako Tama. po nag-prove government. At yun din naman ang sinabi ng kandidato ko noon na si dating tumakbong pagkapangulo, yan Manila Mayor Isko Moreno uli, sumunod naman ako. Ngayon, kung nag-aaway ang administrasyon at inaaway ni Tigong, teka, labas na ako dyan. Basta malaga, sinunod ko. Ma'am, tatanungin ko uli kayo, ma'am. Yung sinasabi nyo pong dating vlogger na kumalas na, meron kayang pagkakataon na makausap ko? Ano kasi siya nila, yung takot ba? Alam mo yun, yung tinitreat siya nila Loren Badoy, patayin. Okay. Oo. At saka ngayon kasi, taga dito talaga siya sa Davao. Okay. Yeah, understand. Oo, pagdabaw ka. Ma'am, salamat muli. Magandang Pero inyo, may class A, class B, class C. Kaya pala mga kababayan nagtataka ko, 'di ba sinasabi nung anak ni Marcoleta doon sa sa hearing, meron daw kayong meron daw kayong pinifeed na mga troll. Yung pala sila naman pala.
Sila naman pala yung may pinipid na mga troll. Kaya pala may idea yung sa ganon. Kasi kung doon nga kina Loren Badoy, mga kababayan, may mga class C, class B, class A, eh talagang yan po siguro mga kababayan yung mga ano, di umano, yung mga vlogger. Siguro yung class A, yan ang sinabanat by, sina Tio Moreno na mga kababayan. Yung class B siguro, yan yung mga 100,000 lang na di umano daw, eh itong sina Crescent siguro mga kababayan. Yung mga ibang naimbitahan, doon po sa patawag mga kababayan ng Kamara, de representantes about po do sa fake news, yung patawag ng TRICOM. So ibig sabihin mga kababayan, kaya pala ganun kadami yung mga nagbablog na tinitira ang presidente at saka ang gobyerno ni PBBM, eh malaki pala po yung nagpa-funded. China pala nagpa-funded daw. Di umano, mga kababayan, kasi nag-seminar pa nga doon. So, kung makikita nyo, siguro yung mga tumitira kay Tito Sen, mga kababayan, eh baka kasama yan sa Class A, Class B, at Class C. Ika nga mga kababayan. Anyway, kayo po, ano pa masasabi ninyo mga kababayan dito sa matinding isiniwalat ni Miss Barido patungkol po mga kababayan sa naging karanasan po niya nung siya ay natanga kay Digong? At nagpaka-bobo mga kababayan noong mga panahon na bulag pa siya dito kay Duterte sa pagsuporta sa mga Duterte, na ngayon ay natauhan na dahil nakita niya ang kabaitan ni PBBM. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan mga kababayan na tinalakay po natin.